154,000 sako ng imported na bigas tumambad sa 4 na bodega sa Bulacan. 154,000 na sako. Ilang container yan na ano? So ni-raid. Sino ang nagkasa ng raid? Bureau of Customs. Okay, so bakit nakarating pa yung mga bigas na yan diyan sa sa warehouse? Eh kung talagang gusto nyong mahuli yan, doon pa lang sa Pantalan, naharang nyo na yan. Naharang nyo na sana yung mga yan nung pa lang. Kasi darating yan, naka-container. Ang daming bigas niyan, makikita nyo yan sa x-ray pa lang. Papanong ng customs, nakalabas ng Pantalan na isakay sa mga truck, pinyahe, papunta ng Bulacan. Hindi ba dapat doon pa lang sa, sa BOC pa lang, pagpasok pa lang yan sa Pilipinas, di ba dapat naharang nyo na yan? So ganito, dahil smuggle dyan, ibig sabihin, kumita na kayo dyan. Binayaran na kayo para mapalusot. Tapos ngayon, kayo pa ang nag-raid. Ang system ngayon, kapag asset ng department, halimbawa ng Bureau of Customs, asset ka, na-raid yan, 30%. 30% nung halaga nung na-raid nyo, ang reward mo. 154 na sako ng imported na bigas. Magkano ang value nito? 30% niyan, nung halaga niyan, makukuha mo. So, ang dating sa akin nito, pinalusot nila galing sa sa ibang bansa, kumita na sila doon. Tapos dinala yan dyan, ni-raid nila, kumita pa sila ulit doon sa reward money. Tapos ngayon, ipapasubasta nila yung mga bigas na yan kasi sayang naman kung itatapon. Ipapa-auction nila yan doon sa mga rice traders. Kanino mapupunta yung kita nun? Sa kanila pa din. Kaya nga sabi ni Bright Narya, ginagawa nyo lang tanga yung mga sarili ninyo. Paniwalang-paniwala naman yung nakakarami. Rice raid? Ako ba naman tarantado akong smuggler ako ng bigas na wala akong koneksyon? Ilalagay ko sa isang lokasyon yung lahat ng mga bigas na ko. Ay nako, sige, tingnan nga natin kung ano tong balitan to. Sabi ko nga, lokohan talaga to eh. Ang supply ng bigas na siyang dahilan ng mataas na presyo sa palengke. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sako-sakong imported na bigas ang tumambad kanina sa Bureau of Customs sa 4 na bodega sa Balagtas, Bulacan. Kasama... wala, grabe. Laki ng tiyan Martin Parang dami nakain kanin Busog na busog, sir Sarap talaga ng nasa pwesto. Kita mo yung lakad ni sir. Muli sa raids na House Speaker Martin Romualdez. Parang sasabog yung tiyan Umilag kayo, baka tumalsik yung butonis nung polo niyan. Masakit siya pag tinamaan kayo. Quezon 1st District Representative Wilfredo Mark Enverga na siyang chairperson ng House Committee on Agriculture Food at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Isinagawa ang operasyon 1 linggo matapos ipasara ang 3 warehouse sa Bulacan na unang ni-raid ng mga otoridad na hinihinalang nagtatago ng mga smuggled na bigas. Isa-isa natin yan kung sino nag-import. Dahil nyo bulok. Kailan mo pa sinabing hahabulin nyo yung mga hoarder? Nakita nyo yung warehouse. Sino may-ari? Ipakikita nyo. Ilabas nyo sino may-ari, nyo na itong tao na to, siya may-ari nito, kakasuhan natin to. Iposasan nyo, ikulong nyo. Style lang yung mga ganyang raid kunyari. Style nyo, bulok. At sino nag-hoard, non-bailable yan. Kaya mag-ingat na kayo. Non-bailable, sino nag-hoard. So, ibig sabihin, ni-raid nyo yan, di nyo alam sino nag-hoard. Ni-raid nyo yan, di nyo alam sino may-ari. Lumalaki yung mga tiyan natin sa kasinungalingan Aabot sa 154,000 na pesos ang nakita sa 4 na bodega dito sa Balagtas, Bulacan ayon sa Bureau of Customs. Sa tagal nga raw na nakaimbak ng mga ito, inaagiw na ang karamihan sa mga nakatagong bigas. Itinanggi naman ng ilang tauhan ng bodega na nag-iimbak sila ng bigas. Last week ko lang yan di-discharge, galing sa container yan. So bagong dating po yan, pinaka-latest natin. Wow, bagong dating? Kaya nga, yun nga ang punto. Ano yan? Hindi naman siguro tinrack yan galing sa Vietnam. O kaya tinrack galing sa China. Hindi naman sa kalsada dumaan yan sa dagat. Ang lalaking barko niyan. Saan dadaan yan? Doon mismo sa Bureau of Customs. Diba? Sa Pantalan natin. Paano yan? Naisampa sa mga trailer natin dito. Tapos idinala sa mga warehouses na yan.
Alam nila yan, kilala nila yan. Huwag niyong lokohin yung mga sarili. Maniniwala pa ako kung doon mismo sa pantalan nasa bat nyo. Tapos hindi nyo na nilabas ng pantalan dahil nahuli nyo may smuggle. Pero yung smuggled na nakalabas na smuggled. Wala pa pong isang linggo. Bukod sa bigas, may nakaimbak ding aabot sa 60,000 sako ng palay sa naturang bodega. First time po tayo nakakita ng nakatago dito sa mga warehouse na ating mga napasok. Ito lang po yung first time tayo nakita ng ganito karaming palay na tinatago or naka-store. Patunay raw ito na sapat ang supply ng palay at bigas sa bansa, kaya hindi dapat tumaas ang presyo sa palengke. Yung sa Maynila sinasabi na wala daw supply, hindi pala totoo, ang daming supply, wala daw supply. So may nag-iipit dito. May mga natanggap ding ulat ang BOC na may mga bodegang naghahalo o naglilipat ng imported na bigas sa mga sako ng local rice. Modus daw ito ng ilang rice importer para iwas naman yan ng ilang opisyal na mga warehouse. Ilipat pa yan, lalong tataas yan. Kasi ang imported, ilipat mo pa sa commercial, ang taas ng commercial, wala rin, di rin mabibili. Pansamantalang isinara at kinandado ang 4 na warehouse ng bigas sa Bulacan. Sorry pa Juts kasi sa California alam ko legal yan eh. Hindi kasi syempre dumaan naman tayo sa ganyan nung kabataan natin eh. Yan yung isang tawag namin dun sa may ang iba pa nilang tawag dyan, Dubi. Thank you again. Mabuhay ka. Bibigyan sila ng 15 araw para magsumite ng mga kaukulang dokumento. Ayan, sa akin moro-moro yan eh. Moro-moro yan. Kunyari ni-raid. Ni-raid tapos pang. Kasi mainit na mainit yung bigas eh. Ni-raid tapos wala namang may-ari. Wala namang nakulong. Wala namang napusasan. O ano yan? Style bulok. Style bulok lang yan. O sino nando doon? O siyempre yung mga bida-bida. O paano nalaman ni bida-bida yan? Para patunayang hindi smuggled at hindi sila nanghuhoard ng bigas. Kung mapapatunayang nagtatago o smuggled nga mga bigas sa mga bodega, kukumpiskahin ito at ibibigay sa Social Welfare Department o ibebenta sa Kadiwa stores ng Agriculture Department sa mas murang halaga. Diba? Ulitin natin yung scheme. Kasi ang scam kapag legal, scheme. Ang gagawin nila, galing sa ibang bansa, papasok. So, smuggled yun, palulusutin nila, kumita na sila. Tapos, dadalin dyan, i-raid nila. Pag raid nila, kumita ulit sila dahil may 30% na komisyon yung nag-whistleblower. Tapos, ngayon, pag sinequester nila lahat yan, saan nila dadalhin? Sa Kadiwa, ibebenta. O kanino mapupunta? O di sa kanila din, ang galing. Pinahaba lang, mga bossing, pinahaba lang nila yung proseso nung pag-aangkat. Para lang hindi masabi na, ay hindi namin inangkat yan. Sinequester namin yan. So hindi yan, wala pa, hindi pa kami nag-aangkat. Safe na safe pa tayo sa pag-aangkat. Pero dahil ang daming na-smuggle, ulit kumita sila sa pantalan, kumita sila sa sa 30% na halaga niyan makukuha nung asset. Kumbaga dun sa yung nagturo kung nasaan yung bodega. Tapos si-sequester nila yan, dadalhin nila sa DSWD yata, social welfare or sa mga Kadiwa. Siyempre pagdating yun sa Kadiwa, boom, benta. O saan mapupunta yung pinagbentahan? Di sa gobyerno, di doble-doble kita. Kaya sila kagaling. Kaya hindi ako masyadong believe na meron kayong nakitang ganyan. Mas mabibilib ako kung ano yun. Kasi in-expose na ni PRRD yung scheme dyan eh. In-expose na yan ni PRD, di ba? Kaya nga nung dati, yung mga sasakyan na luxury vehicle, winawasak ni PRRD. Winawasak niya para masaktan yung mga puso ng mga nagparating. Kasi ganito, darating yung smuggled na sasakyan. Kunyari, mauhuli nila doon na smuggled. Sisequester nila. Tapos, ipasusubasta nila. Pag pinasubasta nila yon, yung nagparating talaga dito noon, yung may-ari nung sasakyan na yon, nung container na yon, yun din ang mananalo dun sa bidding. So legal niyang makukuha yung sasakyan na yun na siya naman talaga ang nagparating sa Pilipinas. Ang babayaran niya is kung magkano yung pinanalo niya sa bidding. Okay? So parang sinasabi nila is kumita na tayo kasi wala naman tayong kapital. Sana pupunta yung pera nun. Kaya nung nalaman ni PRRD na ganun ang kalakaran sa Bureau of Customs,
lahat ng mga Ferrari, Lamborghini na dumarating sa Pilipinas, Maserati, wino-bulldozer niya yan, winawarat niya talaga. Kasi sabi nga niya, yung bidding na yan, kalokohan. Kayo, sa tanda nyo na nandito sa Pilipinas, na-invite na ba kayo ever sa bidding dyan sa Bureau of Customs? Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung unang-una na umupo si Marcos, anong ginawa ni Jokno? Kasi nga lahat nga ng mga smuggled, winawasak, sinisira. Anong sabi ni Jokno? Hindi na natin gagawin yun kasi sayang yung pera. Oo, so binalik nila sa dati na yung mga nakukuha mga smuggled na mga luxury vehicles, ipinasusubasta na naman nila ngayon or pinapa-auction nila. So yung pinatigil ni PRD nung panahon niya, ibinalik nila sa panahon ni Marcos. Yun po ang totoo. Kaya yung Bureau of Customs wala nang tinuyang mga yan. Kumbaga sa alam niyo yung frostbite? Yung kapag ikaw masyado kang matagal na na-expose sa snow, pag nagkaroon ka ng frostbite, kahit yung kuko mo lang, yung dulo lang ng kuko mo or yung dulo lang ng ilong mo, yung magkaroon ng frostbite, buong ilong mo tatanggalin. Wala nang galing yan. Kumbaga, hindi na yan gagaling, hindi na yan maghihilom. Mapuputol yung mga daliri mo. Kung nagkaroon ka sa tip ng daliri mo ng frostbite, buong daliri mo. Kasi kakainin niya na yun kung hindi mo puputulin. Ganyan na yung mga taga Bureau of Customs. Parang mga frostbite yan. Kumbaga, hindi na yan sila magagamot, hindi na yan sila gagaling.